Mapagpalang araw mga kadiwa. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Minerva. 41 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Negros Oriental kasama ang aking asawa at mga anak. Tubong panay po ako at doon ako isinilang ng aking mga magulang. Napadpad ako sa Negros dahil taga rito ang aking napangasawa na isang albularyong magsasaka. Ngayong kasalukuyan ay maunlad na ang aming pamumuhay sapagkat mayroon kaming malawak na sakahan na pagmamay-ari ng aking asawa na minana pa nito sa kanyang mga magulang. Ang ibabahagi ko pong kwento ay naging karanasan ni Lola Gabriela, ang albularya kong abuela na binansaga na Diamante Negra, ang babaeng tinaguri ang taga-supil ng mga itim na elemento, mangkukulam at aswang. Binansagan din itong Negra Bandida dahil sa pagiging matapang nito na rapin ang mababangis na nilalang sa kanyang kapanahunan. Ito ang bansag sa kanya dahil sa tangan niyang makapangyarihang agimat na Diamante Negra. Bago ko simulan ang talambuhay ni Lola Gabriela, mga kadiwa, ay nais ko lang magbigay ng kaunting trivia. Ang Diamante Negra ay isang uri ng itim na bato. Nagdadala ito ng positibong pananaw sa may taglay nito. Nagbibigay ng magandang relasyon sa kalaguyo at ibang tao. Pinaniniwalaan na nakakahigop ito ng radiation galing sa computer at ibang gadget. Ang Diamante Negra ay tinatawag din na bato ng talino. Nagpapatalas ng isipan, mental, stability, analysis, creativity at psychic development. Ang bato na ito ay malakas na gamit sa proteksyon. Ginagamit na pangontra sa kulam, masamang espiritu at palipadangin. Sa Visayas at Mindanao ginagamit ito ng mga babaylan, antingero at manggagamot bilang sangkap na nilalagay sa mga gamit tulad ng kalmen, sinturon at bala. Binabaon din ito sa katawan para sa panghabang buhay na proteksyon kontra kulam. Ngayong nasabi ko ng katangian ng itim na bato, ay sisimulan ko na ang aking kwento na magsisimula sa taong dekada 70 sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan. 1967, Panay. Taong 1967 at sa panahong ito ay nasa 20 anyos pa lamang si Lola Gabriela. Naninirahan sila ng kanyang mga magulang sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalagong kagubatan. Nasa kalagitnaan sila ng lambak na nababakuran ng magkabilang gilid ng matayog na bundok. Kapwa manggagamot ang ama't ina ni Lola na tawagin na lang natin sa pangalang Nanay Amalia at Tatay Orlando. Parehong nagtatangan ng medalyon ang mga magulang ni Lola Gabriela. Ang lolo't lola naman ng aking abuela ay namayapa na noong minsan nilang makasagupa ang isang nilalang na nagtataglay ng itim na mahika na may malakas na katangian pagdating sa palipad-hangin. Bagamat dala na rin ang katandaan kung bakit humina ang kanilang pisikal na lakas, kung kaya't nabawasan na rin ang kanilang espiritual na kakayahan. Nay, pupunta po ako sa ilog para maligo. Wala na po ba kayong ipag-uutos? Ani pagpapaalam ni Lola Gabriela sa kanyang albularyong ina matapos niyang magwalis sa kanilang bakuran. Wala na akong iuutos sa iyo, anak. Sige na, Gabriela. Maligo ka na dun sa ilog. Tugon naman ng kanyang nanay Amalia. Tanging ang malinis at busay na ilog ang nagsisilbi nilang paliguan. Nagmula pa ang malinaw na tubig sa pinakamatayog na bundok, malapit sa talon na may ilang metro lang ang layo. Wala noon ang kanyang tatay Orlando dahil tumungo ito sa tugatog para kumuha ng mga halamang gamot. Naroon kasi ang napakaraming ligaw na mabisang halaman sapagkat malamig ang klima. Ani umano ng aking ina
na ikinuwento naman sa kanya noon ni Lola Gabriela ay nasasabik raw ang aking abuela na tumungo sa ilog. Tanging ang preskong tubig lang kasi ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan tuwing nagtatampisaw. Mga kadiwa, dahil literal na lumaki ang aking lola sa angkan ng mga manggagamot, ay nagkaroon siya ng katangian na makaramdam ng elemento sa buong paligid. May espesyal na katangian si Lola Gabriela na wala sa kanyang mga magulang. Ito ay ang makakita ng mga lamang lupa. Sa katunayan, ilang beses na raw itong nakakita ng duwende at mga tikbalang. Naikwento pa nga ni Lola sa aking nanay na mayroong kapreng naninirahan sa kanilang bakuran sa malaking puno ng kamagong. Noong makarating noon ang aking lola sa ilog, ay agad siyang lumusong sa tubig. Bit-bit ang panghilod na bato. Sa tuwing nababasa ang kanyang buong katawan, ay nakakaramdam umano siya ng labis na kaginawaan na maibsa ng init sa katawan. At habang naliligo si Lola Gabriela, ay bigla siyang nakaramdam ng tila may nakamasid sa kanya. Anya parang mayroong sumisilip sa kanya, lalo na't bumabakat ang kanyang morenong balat sa manipis niyang puting kamiseta. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Malakas na sigaw ni Lola Gabriela at iginiyak niya ang kanyang paningin sa bandang kakahuyan at wala naman siyang nakita. Pakiwarin niya'y nasa malapit lang ang nasabing nilalang. Nakailang ulit na sigaw ang aking lola, ngunit walang lumitaw na anumang elemento. Kung ayaw mo magpakita sa akin, pwede ba umalis ka na? Kanina mo pa ako binubusohan na. Akala mo ba'y hindi ko nararamdaman ang iyong presensya? Pwes, hindi ako natatakot sa'yo kung sino ka mang nilalang ka. Ani muli noon ni Lola Gabriela. Sa puntong iyon ay biglang lumitaw ang isang matangkad, maputla at gwapong lalaki na kulay asul ang mata. Wala itong suot na damit at tanging gintong seda lang ang nakatakip sa masila nitong katawan. Imbis na matakot noon ang aking lola, ay naakit siya sa malaadunis na itsura ng nasabing nilalang, na bigla na lamang lumitaw malapit lang sa tabi ng pangpang. Nagtataka ang aking abuela kung bakit bigla na lang pinamahayan ng elemento ang ilog. Sa tagal na niyang naliligo pati ang kanyang mga magulang, ay ngayon lang siya nakaengkwentro ng engkanto. Sino ka? Magpakilala ka. Diritsahang tanong ni Lola Gabriela sa maputlang nilalang at walang anumang bakas na takot sa kanyang muka. Mga kadiwa, matapos iyon tanungin ni Lola Gabriela, ay naglakad umano ang nilalang na ilang hakbang lang sa pinakagilid ng pangpang bago nagwika. Anito, isa raw siyang engkanto na nawala ng tirahan. Napadpad siya sa ilog na malapit sa luwad at doon naisipang manirahan. Nagpakilala ito sa pangalang Uwad. Ngunit nagitla ang aking abuela noong sipatin niya ang ibabaw ng malinis na tubig na kung saan nasasalamin ang imahe ng nilalang. Doon ay kinilabutan siya sa kanyang nakita. Ang isang malaadunis na mukha ng engkanto ay naging anyong halimaw. Nagsisilbing salamin kasi ang kalmadong ibabaw ng tubig sa ilog. Napakapangit ng itsura nito at nagbabaga pa ang mga mata. Kasing kulay ng lupa ang balat nito at matatalas din ang mga ngipin. Nakakaramdam ng hilakbot si Lola at mabilis na umahon sa kabilang pangpang. Hindi ka mabuting engkanto. Isa kang itim na elemento. Lumayas ka sa harapan ko at bumalik ka kung saang lupalop ka man nang galing. Subukan mo lang lumapit sa akin at hindi ako magdadalawang isip na magsumbong sa aking mga magulang. Kaya kanilang patayin anumang oras. Matapang na wika ni Lola at pinagbantaan ng nasabing nilalang. Hindi ako masamang nilalang katulad ng inaakala mo, Binibini. Wala akong balak saktan ka. Nais ko lang makipagkaibigan sa'yo. Saad naman ni Uwad. Pwes, wala akong balak makipagkaibigan sa'yo. Kaya lumayas ka at huwag ka nang babalik pa dito. Pasigaw na sagot naman ni Lola Gabriela.
Ang lamig naman ang pakikitungo mo sa akin. Malinis ang hangarin kong makilala ka. Kung ayaw mo makipagkaibigan sa akin, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Bago ko lisanin ang ilog na to, nais ko lang malaman mo na isa akong elementong putik. Alam kong nakita mo ng tunay kong anyo sa ibabaw ng tubig, kaya ganun na lamang ang takot mo sa akin. Pero hindi ako masamang elemento. Maganda ang lupa rito, kaya naisipan kong manirahan. Saad na pagpapaliwanag nito sa aking abuela. Dahil sa malamig na pakikitungo noon ni Lola Gabriela sa elementong putik, ay walang nagawang itim na engkanto kundi lisanin ang ilog. Malungkot ang mga mata nito noong maglaho ito sa kanyang paningin. Tila nalusaw ito na parang basang luwad. Noong maramdaman ni Lola na naglaho na ang presensya ng sabing itim na elemento, ay muli siyang lumusong sa tubig para ipagpatuloy ang naudlot na pagligo. Malapit nang sumapit ang tanghaling tapat noong matapos siyang magtampisaw sa ilog. Itinapis naman niya sa kanyang katawan ang kupas na tuwalya. Subalit akmang papauwi na ang aking abuela, ay biglang dumating ang 4 na kalalakihan sa kabilang dako. Pakiwari niya mga ngaso ang mga ito dahil may bitbit ang isa sa kanila ng mahabang baril. May mga nakasukbit na bag sa kanilang likod na tila magkakamping sa kasukalan. Hindi rin pamilyar sa kanyang paningin ang kalalakihan. Napasulya pangaraw ang mga ito sa kanya at ngumingi siya ng nakakapangilabot. Nababasa niya sa mga mata nito na hindi sila gagawa ng mabuti. Anak, bakit ang tagal mong maligo? Siguro nagbabad ka na naman sa tubig, ano? Siya nga pala, hindi mo ba nakasalubong ang tatay mo? Tanong noon ng kanyang nanay Amalia noong makauwi siya sa kanilang bahay. Nay, ang sarap po naman kasing magtampisaw sa ilog, kaya natagalan po ako. Tsaka hindi ko po nakita si tatay eh. Hindi pa po ba siya nakakauwi? Kaninang madaling araw pa siya umalis patungo sa Tugatog. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Magalang na tugon naman ni Lola sa kanyang ina at hindi nagawang sabihin ang tungkol sa elementong putik. Subalit nabanggit ni Lola Gabriela ang tungkol sa 4 na kalalakihan na pumasok sa bukana ng kagubatan. Magbihis ka na, Gabriela, at tayo kakain na. Huwag na nating hintayin ang tatay mo at baka mamaya pa ito uuwi. Ani muli ng kanyang ina. Matapos noon magbihis ni Lola, ay agad silang kumain ng kanyang nanay. Pinagsaluhan nila noon ang halo-halong gulay at dinurog na mais na nagsisilbing nilang kanin. Hindi noon abala ang kanyang nanay dahil wala namang nagpapagamot noong araw na iyon. Ang mga pasyente kasi ang mismong dumarayo sa kanilang lugar. Minsan na may nanggagamot sila sa bahay ng may sakit kapag malala na ang kondisyon ng pasyente na biktima at pinaglaruan ng masamang elemento. Lalo na ang mga taong nakukulam. Nilulunasan nila ito gamit ang pagbawi ng may mahabang orasyon at sa tulong ng gabay nilang medalyon. Sumapit na lang noon ang hapon na kung saan nagsisimula ng lumubog ang araw, ay hindi pa rin nakakauwi ang albularyong ama ni Lola Gabriela. Labis na siyang nag-aalala noon, lalo na ang kanyang butihing ina na hindi na mapakali sa sulok. Ano bang nangyayari sa tatay mo, Gabriela? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya? Ay nako, ano bang nangyari sa'yo, Orlando? Napapatanong na wika ng kanyang ina. Gabriela, anak, ikaw na munang bahala dito sa bahay, ha? Ikaw na rin ang magsaing at magluto ng ulam. Tutungo lang ako saglit sa gubat para hanapin ang tatay mo. Dagdag pa ng kanyang nanay Amalia na hindi mapalagay ng mga oras na iyon. Nay, delikado po para sa inyo ang mag-isang pumunta sa gubat. Malapit ang sumilip ang gabi at maraming mabangis na hayop sa kakahuyan. Hintayin na lang po natin si tatay. At isa pa, kapisado na rin ni tatay ang kagubatan. Pagpipigil naman ni Lola Gabriela sa kanyang nag-aalalang ina.
Hindi kasi ako mapalagay, anak. Ewan ko ba kung bakit kinakabahan ako. Nanlulumo na wika ng ginang sa aking abuela. Ganito na lang po, Nay. Ako na lang po ang pupunta sa gubat. Kabisado ko naman ang ilang sakop ng kakahuyan. At isa pa, mas mabilis akong kumilos at marunong makiramdam sa buong paligid. Kaya ko pong protektahan ang aking sarili. Alam niyo naman po may katangian ako na wala sa inyo ni tatay. Ganun ba, anak? O siya, sige. Basta mag-iingat ka. O eto, dalhin mo itong buntot pagi ng tatay mo at baka may makasalubong kang mabangis na hayop. Mabuti na ang nag-iingat. Balang araw, ikaw ang magmamana ng tangan naming medalyon ng tatay mo. Nababasa ko sa iyong mga palad na magiging dalubhasa kang manggagamot. Pagpayag naman ng kanyang nanay. Dahil pumayag ang kanyang ina na hanapin ni Lola Gabriela ang kanyang ama, ay mabilis niyang ginalugad ang madilim na kasukalan habang hawak ang lampara. Isinabit din niya ang latigo sa kanyang leeg bilang kanyang proteksyon, lalo't busog ito sa orasyon. Tanging huni ng mga kulisap at ibong panggabi ang nag-uumikilkil at nagsasalimbaya sa kanyang pandinig. May mga sandaling naririnig din niya ang huni ng kuwago at nahagip din ni Lola Gabriela ang ilang malalaking sawa na nakapulupot sa matitibay na sanga. Payapang pinakikinggan ni Lola ang buong paligid noong marating niya ang pusod ng gubat. Sa kanyang paghahanap ay bigla niyang naramdaman ang isang pamilyar na presensya na nararamdaman niya kaninang tanghali. Batid niyang hindi pa tuluyang umalis ang elementong putik. Sa puntong yon, mas binilisan pa ng aking abuela ang kanyang paglalakad. Nagawa na rin niyang tawagin ang pangalan ng kanyang albularyong ama. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang pakay ng itim na engkanto at kung bakit hindi siya nito nilulubayan buhat noong magtagpo ang kanilang landas kanina. Palapit ng palapit kasi ang aura nito sa kanya. Imbis na magpakita sa kanyang elementong putik, ay biglang bumungad sa kanyang harapan ang 4 na kalalakihan. Napansin noon ni Lola na may hawak na isang mabangis na hayop ang isang lalaki na halos duguan ng braso. Nagmula ang sariwang dugo sa laslas na lalamunan ng baboy ramo. Pag siniswerte nga naman, ano kayang ginagawa ng isang magandang dilag sa pusod ng kagubatan? Di ba ikaw yung babae kanina sa ilog? Bungad na wika ng isang lalaki na may hawak ng mahabang barela. Pre, mukhang sinusundan yata tayo ng babaeng ito ah. Gusto yatang magpatorjak. Ani naman ang kasama nito. Mga pare, tingin ko magandang gabing ito. Imbis na lantakan natin ang baboy ramo, bakit hindi na lang ang babaeng yan ang kainin natin? Tura naman ang pangatlong lalaki. Tama ka. Paliligayahin muna natin ang babaeng yan bago gawing hapunan. Saad naman ng lalaking may hawak ng baboy ramo. Binalot ng matinding hilakbot si Lola Gabriela noong palibutan siya ng 4 na kalalakihan. Nakangisi ang mga ito at bahagya pang napapalunok na tila nasasabik mahagka ng kanyang katawan. Malakas ang kutob ni Lola Gabriela na hindi na siya bubuhayin pa ng mga kalalakihan matapos siyang pagsamantalahan. Kaya't dagli niyang hinawakan ng mahabang latigo habang sinisipat niya ng liwanag ng lampara ang mga ito. Sige, subukan yung lumapit at hawakan ako. Hindi ako magdadalawang isip na hagupitin kayo ng latigo. Ano naman ang magagawa ng latigo mo sa hawak kong barel? Mabuti pa, ipaubayan mo na lang ang sarili mo sa amin. Wala ka ng kawala binibini at gagawin ka naming hapunan ngayong gabi. Mga kadiwa, wala noong nagawa ang aking lola kundi iwas-iwas ang mahabang latigo. Una niyang hinagupit ang lalaking may hawak na barela bago segundang hinampas ang mga kasama nito. Kahit na nilamon na matinding sindak si Lola Gabriela ay hindi siya nagpadaig sa takot. Patuloy lamang niyang iwinasiwas ang kanyang armas na huwag tuluyang makalapit sa kanya
ang mga dayuhang mga ngaso. Lubhang dihado talaga noon ang aking lola dahil mabilis kasi siyang nayakap ng patalikod ng isang lalaki para pigilan ang kanyang atake. Sa pilitang inagaw sa kanya ang latigo at ang lampara. Itinapon ng nagsisilbing namumuno sa apat ang lampara dahilan para mapatay ang sindi. Naglaho ang saklaw ng liwanag at binalot ng kadiliman ang malagong kakahuyan. Walang haba siyang inihiga sa lupa at marahas na pinunit ang suot niyang damit para simulan ang masamang balak. Nagsusumigaw ang aking abuela at humihingi ng saklolo sa kanyang ama. Nagbabaka sakali siya noon na marinig ito ng albularyo sa bahaging kasukalan. Akmang lalapastanganin ang mura niyang katawan ng mga walang pusong kalalakian na hayok sa laman, ay bigla na lamang lumitaw ang elementong putik. Bagaman ipinakita nito ang kanyang tunay na anyo bilang nakakatakot na nilalang. Nagtataka naman noon ang aking lola kung bakit nakikita ng kalalakian ang elementong putik. Pakiwari niya hindi mga pangkaraniwang tao ang mga ito. Tumayo ang apat at matapang na hinarap ang itim na engkanto. Namilog ang kanyang mga mata ng unti-unting magbagong anyo ang mga taong balak siyang babuyin. Naging ganap silang mabangis na halimaw. Mabilis lang nilang nagawang magpalit ng anyo at naging maitim ang kanilang mga balat at tinubuan ng matatalas na kuko at ngipin. Matapos noong magbagong anyo ang apat na kalalakihan, ay walang habas nilang sinunggaba ng elementong itim. Nagtagisan sila ng galing gamit-gamit ang matutulis nilang mga kuko. Naging pangil sa pangil ang labanan, ngunit makalipas ang ilang minutong sagupaan ay bumulagta sa lupa ang dugo ang katawan ng dalawang halimaw habang tumatakas naman ang dalawa. Batid na mga ito na wala silang laban sa elementong putik, kaya nagawa nilang iwanan ang naghihingalong kasama sa kritikal na kalagayan. Kwento pa noon ni nanay, matapos tumakas ng dalawang halimaw ay walang habas na nilantaka ng elementong putik ang katawan ng dalawang aswang. Hayok na hayok raw ito sa laman habang minumukbang ang sariwang karne na nagpagimbal sa aking abuela. Mabilis namang isinuot ni lola ang napunit niyang damit upang matakpan ang masilang bahagi ng kanyang katawan. Kabado niyang kinuha ang latigo at lumayo ng ilang hakbang sa mabangis na itim na engkanto. Tila naman nawala sa sarili ang elementong putik habang walang tigil na nilalantakan ang karne ng dalawang halimaw. At noong mabusog ang itim na engkanto sa dami ng kanyang kinain, ay marahan itong tumayo at balak lumapit kay Lola Gabriela. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi ka engkanto, kundi isang impakto. Halimaw ka. Pabulyaw na wika ni Lola habang nanginginig sa takot. Bakit ba ganyan kayong mga mortal? Matapos kayong tulungan kami pang masama. Iniligtas na nga kita, pero masama pa rin ang iniisip mo sa akin. Sa tingin mo ba'y malilinang mo ako? Alam ko ang kakayahan ng isang tulad mo. Parehong manggagamot ang aking mga magulang at alam ko ang tungkol sa elementong putik. Napakatalino mong babae. Hindi ka madaling linlangin. Tama ka. Lahat ng nakikita mo ay pawang ilusyon lang na nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Nais kong kainin ang katawan mo para lalo akong lumakas. Hindi na kita pakakawalan pa sa mga oras na ito. Pati ang espiritu mo ay lalamunin ko. Tarantang nagpakawala noon si Lola Gabriela nang magkakasunod na pagharibas ng kanyang latigo noong sasalakayin na siya ng elementong putik. Ngunit natigil ang kanilang sagupaan nung biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag. Isang puting tikbalang na may ginintuang buhok ang gumuhit sa kanyang paningin. Isang makapangyarihang engkanto ng kalikasan ang balak tulungan ng aking lola. Sa malawak na sakop ng aura ng tikbalang ay nabahag ang buntot ng itim na engkanto. Bigla itong nalusaw at nilamon ng lupa na tila walang lakas ng loob na harapin ang sagradong nilalang. Noong tuluyang maglaho ang presensya ni Uwad, ay lumapit sa aking lola ang puting tikbalang. Nagwika ito na umuwi na siya
at huwag nang hanapin pa ang kanyang albularyong ama sapagkat nasa ligtas itong kalagayan. Uumagahin daw ng uwi ang kanyang ama dahil may kasiyang nagaganap sa lagusan ng mundo ng mga engkanto sa tugatog. Napag-alaman ni Lola na matalik palang magkaibigan ang puting tikbalang na may gininto ang buhok at ang kanyang ama. Mismo ang kanyang tatay Orlando ang nag-utos sa kaibigang puting engkanto na iparating ito sa kanyang nanay. Subalit nadatnan siya nito na nasa mapanganib na sitwasyon. Mga kadiwa, noong gabing iyon ay maliwanag na sa aking abuela kung bakit may kakayahan siyang makakita ng mga engkanto at lamang lupa. May katangian siyang makausap ang mga ito dahil nagmana siya sa kanyang mga magulang. Matagal na palang inililihim sa kanya ng kanyang ama't ina na nagtataglay din sila ng ganoong abilidad. Marahil may malalim na dahilan kung bakit hindi nila ito sinabi sa aking abuela. Siguro nais ng mga magulang ni Lola Gabriela na hasain at linangin ang sarili niyang kakayahan na maging isang magaling na manggagamot sa hinaharap na hindi na kailangan ng tulong nila. Ina, ikaw na magsabi sa nanay mo sa nais iparating ng iyong ama. Mabuti na lang at dito ako napadaan at nagawa kitang tulungan sa mapanilang na elementong putik. Mag-iingat ka, Gabriela, sa nilalang na yon. Malakas ang espiritual mong kapangyarihan, kaya gano'n na lang kadesperado ang elementong putik na makuha ka. Maraming salamat po, Ginoong Tikbalang. Iniligtas mo ang buhay ko sa mapanlinlang na itim na engkanto. Huwag kang magpasalamat sa akin, Gabriela. Wala naman akong ginawa. Sadyang natakot lang ang elementong putik na labanan ako. Nakalimutan ko palang ibigay ito sa iyo. Pinabibigay ito ng tatay mo. Ginoong Tikbalang, ano pong bagay na ito? Ang tawag sa batong yan ay Diamante Negra. Galing ang batong yan sa aming mundo. Bigay ito ng mga kauri ko sa iyong ama na nais din ibigay sa iyo ng tatay mo. Mapalad ka, Gabriela, sapagkat lehitimo lang ang tunay na Diamante Negra. Tanggapin mo rin ang munting regalo ko. Bibigyan kita ng ilang hibla ng aking ginintuang buhok. Magsisilbi itong kalasag sa iyong katawan. Bibigyan ka nito ng pisikal na lakas bukod sa mahiwagang batong hawak mo. Sige na, Iya, umuwi ka na at ibalita mo sa nanay mo ang sinabi ko. Paalam, Gabriela. Matapos ibigay ng puting tikbalang ang Diamante Negra at gintong buhok, ay mabilis itong tumakbo sa masukal na kagubatan na kasing bilis ng hangin. Mga kadiwa, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ni Lola Gabriela. Maging ako man na hindi lubos makapaniwala. Sa katunayan, habang ikinikwento ito noon ng aking ina, ang tungkol sa talambuhay ng aking abuela, ay nagsisitayuan talaga ang aking mga balahibo. Ang mga nangyayari kasi sa kapanahonan ni Lola Gabriela ay parang isang pantaserye sa telebisyon na mahirap paniwalaan. Noong makalis na ang puting tikbalang, ay agad namang umalis si Lola sa pusod ng kagubatan. Muli niyang kinuha ang nasirang lampara habang binabagtas ang labasan. Hindi naman niya sukat akalain na magtatangan siya ng dalawang pambihirang agimat na hindi basta-basta makukuha ng mga antingero. Bihira lang kasi sa mga albularyo ang magkaroon ng gintong buhok ng tikbalang. Lalo taglay na niya ang Diamante Negra. Noong makauwi na si Lola sa kanilang munting bahay, ay agad niyang sinabi sa kanyang nanay ang ibig iparating ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, nawala na ang labis na pangamba ng ginang. Masinsinan ding kinausap ni Lola Gabriela ang kanyang butihing ina tungkol sa paglihim nilang nakakakita sila at nakakausap din nila ang mga engkanto at mga lamang lupa. Binanggit din niya ang tungkol sa Diamante Negra na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang albularyong ama at ang bigay ng gintong buhok ng puting tikbalang. Natuwa ang ginang sa mga inilahad ni Lola Gabriela. Hindi nito lubos maisip na sa murang edad ng kanyang anak ay magtatangan na ito ng natatanging agimat. Gayunpaman, nagtataka ang ginang kung bakit punit ang suot niyang damit.
Kaya't walang nagawa ang aking abuela kundi sabihin ang tungkol sa mapaninlang na elementong putik at sa 4 na halimaw na bahagi mismo sa ilalim ng kapangyarihan ng nasabing itim na engkanto. Kinabukasan, sa pangatlong tilaok ng manok ay nakauwi ng ama ni Lola sa kanilang bahay. May bitbit itong ilang maliliit na pirasong ginto na bigay ng mga kaibigang lamang lupa. Sinabihan din si Lola ng kanyang tatay Orlando na magsisimula ng matuto at mahasa sa larangan ng panggagamot. Dahil nagsisimula ng dumaloy sa kanyang ugat ang pagiging albularya. Lalo't nakita na niya ang puting tikbalang na matagal ng kaibigan ng kanyang mga magulang. Samantala, dahil kaunti lang ang kinikita ng kanyang nanay Amalia at tatay Orlando sa panggagamot, ay naiisip ng mga magulang niya na ibenta ang maliit na pirasong ginto na malaki lang ng kaunti sa butil ng palay. Magkakasama silang tumungo sa bayan para ibenta ang kakapiranggot na ginto. Matapos nila noon maibenta ang kaunting mineral na bato, ay bumili na rin sila ng mga pangunahing kailangan na pangkonsumo lalo't malayo sila sa bayan. Subalit noong makauwi sila sa kanilang bahay, ay nagulat sila sa kanilang nadatnan. Magulo ang loob ng kanilang tahanan at nagkalat ang mga gamit. Ang matindi pa sa mga nangyari, ang munti nilang taniman ng mga gulay na pinagkukunan nila ng pagkain ay nasira. Tila ba sinasadyang bungkalin at bunutin ng mga pananim na malaki ang pakinabang sa kanila. Nagtataka noon ang mga magulang ni Lola Gabriela kung sino ang may gawa ng bagay na iyon. Nay, Tay, baka po ang elementong putik ang may gawa nito. Bungad na wika ni Lola habang marahang inaayos ang mga nagkalat na gamit. Ang elementong putik ba, anak? Narinig ko ang tungkol sa kanya sa kaibigan kong puting tikbalang. Mukhang sinusubukan niyang galit ko. Oras na magkatagpo ang aming landas, ay buburahin ko siya sa mundo. Malaki ang atraso niya sa iyo, Gabriela. Kaya kailangan natin siyang patayin. Ikaw ang pakay ng elementong putik, kaya ikaw mismo ang buburas sa kanya. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tay? Paano ko siya haharapin? Kagabi lang po, Tay. Balak na niya akong kainin. Makinig kang mabuti, Gabriela. Sa'yo lang nagpapakita ang elementong putik. Malabong magpakita ito sa amin ng nanay mo. Sapat na ang lakas namin para paslangin siya. Kaya sinasamantalan niya ang kahinaan mo. Tama ang tatay mo, anak. Kailangan mo na agad matuto kung paano gamitin ang tangan mong agimat. Sapat na ang diamante negra na puksain mo ang itim na elemento. Ang kailangan mo lang gawin ay matutunan itong gamitin sa angkop na paraan. Magsisilbing gabay mo rin ang ginintoang buhok ng puting tikbalang. Mas makapangyarihan ka sa amin, anak, kapag ganap ka ng albularya. Ang kailangan mo pang gawin, palakasin ang pisikal na lakas. Paliwanag ng kanyang nanay Amalia. Tuturuan kita, Gabriela, sa tamang paggamit ng latigo at punyal. Lilinangin ko ang iyong kaisipan na makabisa ang buong pahina ng sagradong dasal sa libreta na pamana ng lula mong babaylan. Kapag nagawa mo ng usalin ng mga talata sa libro, ay ganap ka ng magaling na manggagamot. Hindi habang buhay na nasa tabi mo kami, Gabriela. Habang maaga pa ay matuto ka ng maging malakas na walang anumang tulong namin. Alam kong makakaya mo ito, anak. Mahabang litanya ng kanyang ama. Malaya nila noon na pag-uusapan ang tungkol sa bagay na iyon, sapagkat hindi naman nila nararamdaman ang aura ng elementong putik. Malawak ang sakop ng kanilang pundasyon sa buong paligid para maramdaman agad kung may umaaligid na masamang elemento. Simula nung araw na yon, tinuruan si Lola ng kanyang ina na kabisahin ng bawat pahina ng libreta. Bawat salita ay may malalim na kahulugan na dapat niyang maunawaan. Lalo't nakalimbag ang bawat letra sa kakaibang titik na hango sa ibang lingwahe. Matapos ang pagsasaulo ng dasal, gamit ang kanyang malawak na isipan,
ay sinimulan na rin niya ang pagpapalakas ng pisikal sa tulong ng kanyang ama. Ginamit niya ang bilis ng kanyang katawan na sumabay sa agos ng pilantik ng latigo. Kailangan maging konekta sa kanyang sarili ang mahabang sandata na parang bahagi ng kanyang katawan, pati ang paghawak ng punyal at kung paano ito gamitin sa wastong paraan ay mabilis niyang natutunan. Nagumpisa na rin siyang alayan ng orasyon ang Diamante Negra. Upang hindi mawala ang mahalagang itim na agimat, ay isang bagay ang naisip ng kanyang mga magulang. Gumawa ang mga ito ng makalumang tradisyon na operasyon gamit lamang ang matalas na patalim at sinulid. Hiniwa ng kanyang nanay Amalia ang kanyang matabang hita. Naglikha ito ng butas na saktong maitatanim sa kanyang katawan ng agimat. Matapos ibaon sa sariwang sugat ng ginang ang Diamante Negra, ay dagli niya itong tinahi. Tiniis noon ni Lola Gabriela ang matinding sakit. Ginawa iyon ng kanyang mga magulang para sa sarili niyang kapakanan. Mabilis lang humilom ang kanyang mga sugat dahil sa katas ng halamang gamot na itinapal sa kanyang sugat upang mabilis itong humilom. Nanatili lang noon ang aking abuela sa kanilang baluarte habang sinasana ang mental at pisikal na lakas. Hindi na rin noon nagpaparamdam ang elementong putik. Buhat noong sirain nito ang mga tanim nilang gulay. May iniimbak naman silang pangkonsumo sa araw-araw, kaya nanatili lamang sila sa kanilang pamamahay habang naghihintay ng mga taong magpapagamot galing sa iba't ibang sityo at karatig baryo. Lalo't tanyag ang kanyang mga magulang sa kanilang lalawigan bilang magaling na manggagamot. Ilang mangkukulam na rin ang kanilang hinarap at mga parokyanong biktima ng palipadangin. At sa tuwing naliligo naman sa ilog ang aking lola, ay sumasama rin ang kanyang mga magulang, sapagkat hindi pa iyon ang tamang panahon para harapin ni Lola Gabriela ang elementong putik. Kinalaunan, buhat noong makabisa ni Lola ang lahat ng orasyon at lihim na panalangin sa libritang pagmamay-ari ng kanyang namayapang lola at mapalakas ang pisikal na katawan, ay nagkaroon na siya ng kakayahang maging tagapamagitan sa mga engkanto. Nakabisado na niyang gamitin ang Diamante Negra at ang gintong buhok ng puting tikbalang. Dumating na rin sa punto na madalas na niyang nakakausap ang mga puting engkanto na nagbigay sa kanya ng ginintuang hibla kapag nagagawi ito sa kanilang bakuran sa kasagsagan ng gabi. Ang mismong kaibigan at gabay ng kanyang albularyong ama. Bagamat napapaisip ang aking lola kung bakit tila tuluyan na naglaho ang presensya ng elementong putik, sa tingin niya'y umalis na ito at naghanap na ng panibagong tirahan. Naging kampante na noon si Lola Gabriela at nagsimula ng manggamot. Tuwing umaalis naman ang kanyang ama patungo sa bahay ng kanyang pasyente, ay si Lola Gabriela mismo ang nagsasagawa ng ritual at bumabawi sa mga taong pinaglalaruan ng taong lipod at nababarang, gamit ang sarili niyang paraan tuwing may nagagawi sa kanilang bahay. Sa mga lumipas na buwan, ay maraming nagpapagamot sa aking Lola Gabriela at naging tanyag na rin ang kanyang pangalan bilang pinakabatang albularya sa kanilang lalawigan. Maraming tao na rin ang napagaling ni Lola na biktima ng kulam sa kanyang pagkadalaga. Dahil nakatanim na sa kanyang katawan ng agimat, ay binansagan niya ang kanyang sarili na Diamante Negra na kumakalat na rin sa kanilang sinasakupan, maging sa mga karatig baryo. Nagkaroon na rin ng sariling bahay pagamutan ang aking abuela sa kanyang kapanahunan. Dahil naging popular ang kanyang pangalan, ay maraming dumarayo galing pa sa malalayong probinsya para magpagamot sa kanya na hindi na kayang lunasan ng siyensya at mga doktor. Tinagurian din siyang miracle healer ng mga taong kanyang napagaling. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng sigalot sa kanilang lugar. Isang nilalang umano ang gumagambala sa mga liblib na kabahayan. Isang bata ang namatay sa tabi ng bakawan na halos parang sinisipsip ang dugo nito at laman. Natagpuan ang bangkay ng bata na nanunuyo na halos butot balat. Makalipas pang ilang araw, ay isa na naman ang natagpuang patay sa kabilang ilog at ganon din ang sinapit na kamatayan. Walang sinuman na nakakaalam kung sino ang salarin. Malabong aswang ang may gawa nito dahil wala namang nawawalang parte ng katawan.
Nawala na rin sa isip noon ni Lola ang nagpakilalang uwad dahil ilang buwan na itong hindi nagpapakita buhat noong maging ganap na siyang magaling na albularya. Kwento pa umano ni nanay noon, mas lalong lumalakas ang aking abuela noong maging kaibigan nito ang kapring na mamahay sa puno ng kamagong malapit sa kanilang baluarte. Sumapit ang araw ng Kwaresma kung saan malapit nang mamatay ang Diyos at malakas naman ang kapangyarihan ng alagad ng dilim, ay walang tigil sa pagdarasal si Lola Gabriela sa kanyang bahay pagamutan, malapit lang sa kanilang tahanan. Paulit-ulit niyang dinadasalan ang nakatanim na agimat sa kanyang katawan. Noong araw na yon ay tumungo ang kanyang mga magulang sa bayan para manood ng pagtatanghal bilang pagpupugay kay Hesukristo. Hindi noon sumama ang aking lola dahil napagod siya sa panggagamot at nakalaan din ang kanyang oras sa pagdarasal upang palakasin ang kanyang espiritual. Mga kadiwa, matapos ang mahabang pag-usal ng dasal at ritual sa tangan niyang agimat na diamante negra, ay saglit muna siyang tumungo sa kanilang bahay para magpahinga. Nais siyang maidlip upang ipakalma ang isip. At habang nakahiga noon ang aking lola kung saan kumagat na ang dilim, ay bigla siyang nakaramdam ng maitim na aura na minsan na niyang naramdaman. Ngunit sa sandaling iyon, hindi lang nag-iisa ang umaaligid na nilalang, lalo't malakas noon ang kapangyarihan ng kampo ng kadiliman. Bumangon noon si Lola Gabriela sa pagkakahiga at kinuha ang kanyang latigo na sagana sa orasyon na mismong siya ang gumawa. Matapang siyang lumabas ng kanilang pamamahay na walang anumang bakas na takot. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, Uwad. Ang lakas naman ng loob mong bumalik sa aming lugar matapos mong salantahin ang aming pananim. Sinamantala mo talaga ang pagkakataon na wala ang aking mga magulang at nagsama ka pa ng mga kapwa mo engkanto. Huwag kang magtago sa lupa. Harapin mo ako, Uwad. Di ba gusto mo akong kainin upang makuha ang aking espiritual na lakas? Pwes, ngayon magtuos tayong dalawa. Matapang na wika ni Lola Gabriela sa elementong putik at hinamon ito ng isang duelo. Hinawakan ng mahigpit ni Lola ang latigo noong lumitaw galing sa lupa ang mapaninlang na elementong putik. Hindi lang ito nag-iisa, bagkus nagdala pa ito ng mga kasama. Tahimik at matalim daw na pinagmamasdan ni Uwad ang aking abuela bago sumalakay. Bago pa man sunggaban si Lola Gabriela ng mga itim na elemento kung saan nag-uumapaw ang kanilang maitim na aura, ay inuunahan niya ito. Nagamit niya ng maayos ang latigo na tila konektado sa kanyang katawan. Bawat pilantik ng kanyang mga kamay ay sargong tinatamaan ng mga elementong putik. Halos nahati ang kanilang mga katawan tuwing lalapat ang buntot pagi. Ngunit tila walang kamatayan ang mga kalaban dahil muling nabubuo ang kanilang katawan. Ang hiling na duelo ni Lola kay Uwad ay hindi natupad sapagkat pinagtulungan siya ng mga itim na elemento. Gayunpaman, hindi siya nagpadaig sa kalaban. Nakipagtagisan siya ng lakas gamit ang espiritual at pisikal na pangangatawan. Bawat hagupit ng kanyang latigo ay napapasigaw ang mga kalaban, ngunit para silang immortal. Dumating na sa punto na taimtim ng umuusal ng kakaibang dasal si Lola habang winawasiwas ang kanyang sandata. Bawat bigkas ng dasal ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Naghahalo ang espiritual na lakas ng diamante negra at gintong buhok ng tekbalang. Walang nais magpatalo sa kanila at patuloy na sinabayan ni Lola ang atake ng mga kalaban. Dumating sa punto na biglang naglaho sa kanyang paningin si Uwad. Nagkaroon na rin ito ng kakayahan na itago ang presensya sa ilalim ng lupa. Ilang segundo lang ang lumipas ay nagitla ang aking abuela noong biglang may humawak sa magkabila niyang paa. At noong sipatin niya ang bahaging ibaba ay naroon pala si Uwad. Nakalubog ang kalahati nitong katawan sa ilalim ng lupa. Sa puntong yon, hindi nakakilos ang aking lola. Dahilan para sabay-sabay siyang sunggaban ng mga elementong putik. Bagamat hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob at patuloy niyang hinahagupit ang latigo. Nagulat pa nga noon si Lola Gabriela noong sumigaw ang mortal niyang kaaway
na patuloy humihila sa kanyang paa. Nabitawan nito ang kanyang dalawang paa dahil bigla na lang nagbago ang temperatura ng ibabang bahagi ng kanyang katawan. Pakiwari niya nagliliyab sa matinding init ang kalahati niyang pagkatao kung saan nakatanim ang diamante negra. Tila napaso ang mga kamay ni Uwad, kaya napabitaw ito at muling umahon sa lupa at dumistansya sa kanya. Oh, bakit ka napatras, Uwad? Natatakot ka ba sa akin? Akala ko ba'y basta-basta mo na lamang ako mapapatay porket babae ako? Hindi na ako tulad ng dati na kaya mong linlangin. Di hamak na mas malakas ako sa'yo. Ano? Sumugad ka na impakto at tapusin na natin ang labang ito. Tignan lang natin ngayon kung sino ang mamamatay sa ating dalawa. Matapang na wika ni Lola Gabriela na tila minamaliit ang elementong putik. Mayabang ka rin pala, Gabriela. Porki taglay mong diamante negra ay masyado ka ng kampante. Sa tingin mo ba'y basta ko na lamang bibitawan ang mga paa mo na walang ginagawa kahit nakatamo ako ng pinsala sa tangan mong agimat? Bakit hindi mo tingnan ang mga paa mo? Tingnan na lang natin kung maisasalba ka pa ng diamante negra. Tugon naman ni Uwad. Kinilabutan si Lola Gabriela noong pasadahan niya ng tingin ng kanyang mga paa. Naging manid kasi ang kalahati ng kanyang katawan at hindi niya ito maigagalaw. Nababalutan ng kanyang talampakan ng matigas na putik na parang adobe. Gayunpaman, kahit hindi na niya maikilos ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, ay nagagawa pa rin niyang makipagsabayan gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit mababawasan ang pag-asa niyang malupig ang kanyang kalaban. Nagmistula kasi siyang tuod sa kanyang kinatatayuan. Namilog ang mga mata ni Lola Gabriela nang umusbong ang mahaba at matutulis na kuko ng mga elementong putik. Desidido na ang mga ito na kitilin ang kanyang buhay. Akmang aatake na si Lola ng pangkat na mga itim na engkanto, ay isang malakas na aura na may kasamang pagyanig ang bumalot sa kapaligiran, dahilan para tumilapon ang mga elementong putik. Nagulat ang aking abuela sa paglitaw ng dalawang nilalang na walang iba kundi ang kaibigan niyang kapre at ang puting tikbalang na may gininto ang buhok. Kayong mga itim na engkanto, hindi niyo ba tatantanan si Gabriela? Kung ayaw niyong magkaroon ng alitan sa pagitan naming mga puting engkanto, ay kami na mismo ang makakalaban ninyo. Umalis na kayo rito kung ayaw ninyong mamatay. Kailanman hindi niyo makakain ng katawang lupa at espiritu ng dalagang ito. Protektado namin ang kanilang pamilya. Malaki ang utang na loob ko sa kanyang ama. Lumayas na kayo rito kung ayaw ninyong magkaubusan ng lahi. Wika ng puting tikbalang, maging ang kapre ay sumang-ayon sa sinabi ng puting engkanto. Huwag mong sabihin na binigyan mo ang babaeng yan ng ginintuan mong buhok? Bulalas na tanong ni Uwad. Tama ka. Nagtataglay siya ng hibla ng aking buhok. Isa ako sa gabay ni Gabriela. Anumang oras at panahon, kaya niya akong tawagin. Kahit na hindi siya humingi ng tulong sa akin, ay kusa akong lilitaw kapag nasa alanganin siyang sitwasyon. Kung ayaw mo magkaroon ng digmaan sa pagitan naming mga puting engkanto, ay lumayas na kayo rito. Huwag ninyong sirain ang batas ng kalikasan sa pagitan nating mga engkanto. Hayaan kitang mabuhay pati ang mga kasama mo kapag nilubayan ninyo si Gabriela. Wikang muli ng puting tikbalang. Napaatras ang pangkat ng mga elementong putik noong magsidatingan pa ang ilang mga lamang lupa na kaibigan ng ama ni Lola Gabriela. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang buong engkantong madalas nakakasama ng kanyang tatay Orlando sa tuktok ng kabundukan. Sa puntong yun, mas lalong nabahag ang buntot ng mga elementong putik at nangakong hindi nagagambalain pa si Lola Gabriela. Anila, hindi na sila muling aapak pa sa teritoryo ng mga puting engkanto. Matapos magbitaw ng pangako si Uwad, kina Lola at sa puting tikbalang, ay bigla silang nilamon ng lupa at mabilis naglaho ang kanilang presensya. Labis ang pasasalamat ni Lola Gabriela sa puting tikbalang na mismong namumuno sa kanilang pangkat.
Pati na rin sa kaibigan niyang kapre ay taos-puso siyang humingi ng pasasalamat. Nawala na rin ang silyo sa kanyang mga paa noong umalis ang mga itim na engkanto. Dahil nasa maayos na kalagayan na noon ang aking abuela, ay nagpaalam na sa kanya ang mga puting engkanto. Bumalik na rin ang nambuhalang kapre sa kanyang bahay sa puno ng kamagong. Sa mga lumipas na araw, linggo, buwan at taon, ay hindi na muling ginambala pa si Lola Gabriela ng mga elementong putik na pinamumunuan ni Uwad. Patuloy naman noon na namamayagpag ang kanyang pangalan bilang isang magaling na dalagang albularya at binansagang Diamante Negra. Kinatatakutan noon ng mga mangkukulam at mambabarang ang aking abuela. Minsan na rin siyang nakaengkwentro ng mga dayuhang aswang na nagawi sa kanilang baryo. Ang dugo ng mga manggagamot na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang taon at sa bagong henerasyon. Hindi man pinalad na maging albularya ang aking ina, na mismong anak ni Lola Gabriela, ay minana naman ito ng ilang nakatatandang kapatid ng aking butihing ina. At ngayong kasalukuyang taon ay nagkalat na sa buong Kabisayaan at Mindanao ang aming angkan. Ilan sa aking mga kaanak ay may dugong albularya, antingero at antingera, ang namamayagpag ang pangalan sa ilang sakop ng rehiyon ng Visayas, maging dito sa bahaging Luzon. Mga kadiwa, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nahango sa naging talambuhay ni Lola Gabriela. Hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala, sapagkat naikwento lamang ito ng aking ina. At nais ko ring ibahagi sa inyo na sana'y magbigay aral ito sa mga masusugid na listeners sa programang ito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Minerva ng Negros Oriental.